Panlabing-dalawa ang Pilipinas sa itinuturing na pinakaligtas na bansa sa buong mundo. Base po yan sa survey ng American Analytics firm na Gallup sa 144 na bansa noong 2019. Tiwala raw ang mga Pilipino sa kaligtasan at mga pulis sa ating bansa. Ikalabing-dalawa ang Pilipinas sa kategoryang Law and Order kahanay ng Australia, New Zealand, Poland at Serbia sa score na 84. Nanguna naman ang Singapore at Turkmenistan at panghuli ang Afghanistan. Ikinatuwa naman ng Malacanang na kinikilala raw ng publiko ang pagbibigay prioridad ng Pangulo sa peace and order sa bansa. Sabi ng PNP, ang survey ay indikasyon na ramdam ng tao ang improvement na ginawa ng pulisya. Naging viral ang isang kandidato sa Taiwan matapos gamitin ang larawan ni Pangulong Duterte sa kanyang campaign ad. Ayon sa kandidatong si Ren Chi-chen, hinahangaan niya ang determinasyon ng Pangulo ng Pilipinas para masupo ang problema ng drogas sa bansa. Bukod sa pagiging kontrobersyal, si Pangulong Rodrigo Duterte na yata ang pinakasikat na naging presidente ng Pilipinas. Kahit na napakarami nitong kritiko, hindi maikakaila na marami ang humahanga sa kanyang mga pulisiya. Ang katunayan dito sa Taiwan, isang City Council President ang isinama pa si Pangulong Duterte sa kanyang pangangampanya. Si Ren Chi-chen ay tumatakbong City Council Representative ng Hualien City, isang siyudad sa East Coast ng Taiwan na may 230,000 na mamamayan. Aniya, ginamit niya ang larawan sa kanyang campaign ad dahil sa kilala si Presidente Duterte sa pagsusulong ng kampanya kontra iligal na droga. Not only in Taiwan but now around the world, drug abuse is rampant, especially to let the next generation not to have contact with drugs. I am also concerned about the next generation's future. That's why we are spreading anti-drug awareness. We are hoping that our next generation and our citizens could live a drug-free environment. Ayon kay Chen, sa pamamagitan nito ay mas maipapaalam niya sa mga mamamayan ng Taiwan ang masamang idudulot ng ipinagbabawal na gamot sa buhay ng tao. Sang-ayon naman ng ilang Taiwanese sa campaign ad ni Chen at sa war on drugs ni Presidente Duterte. I personally approve President Duterte's ways of solving problems. I think he have a lot of guts. I really like his determination on fighting drugs. That's good. It's better not to use illegal drugs so that you won't put your life to waste and the country will progress. It's okay, it's okay. Every country has its own way. I think it's not bad. Nowadays, young people, many middle and high school students use illegal drugs. Kung manalo sa darating na local election sa Taiwan sa Nobyembre, ipatutupad ni Chen ang plataforma laban sa pinagbabawal na gamot. On President Duterte's impression was his war on drugs and his determination. Even though his way may not be acceptable here in Taiwan, but his spirit is very admirable. Ako. Kayo mga abogado, listen. When I was investigated, nag-aaral rin ako. Abogado ako. Fiscal ako eh. Nakita ko na yon. Tahimik lang talaga ako. I drag on yung... I never mention kung ano ang defense ko. Kaya mga abogado, makinig kayo. Walang isang abogado dito sa Pilipinas, pati yan sila constitutionalist, maniwala kayo niya.
criminal case. So, no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. Ngayon, kukunin ko yan, ilagay ko dito sa akin. Was I given due process? None. Why? You will prosecute me in a law that was not published. Hindi lang iisang bus ang pumasok sa Malacanang ngayong araw. Lula nila ang mga mayor mula Luzon, Visayas at Mindanao na nakipagkita kay Pangulong Rodrigo Duterte. 2 araw matapos niyang balaan ang mga mayor na kasama umano sa kanyang makapal na drug list. Itong malalaging shabu dealer ito, mamamatay talaga to. And the next batch would really be, tatawagin ko yung mga mayors, ilak ko, no, kami-kami lang. Sabihin ko talaga sa kanya. Ayun, ganun kakapal yung pinakita ko sa inyo. Hanapin mo yung pangalan mo dyan, mayor. Nandyan yung pangalan mo, may problema. Talagang papatayin kita. Paliwanag ni Presidential Spokesperson Ernesto Abella, lahat ng mga mayor sa Pilipinas ang inimbitahan sa isang dialogo at hindi lang ang mga nasa narco list. I suppose the intent is to have a conversation in the same way that the president has been. He has not really met with the mayors in order to discuss directly discuss his positions, especially regarding criminality, crime, and drugs. Hindi na bago ang pagbabanta ng Pangulo sa mga opisyal ng gobyerno na sangkot umano sa droga. Noong isang taon, ilang opisyal na rin ang kanyang pinangalanan sa publiko at pinasuko, gaya ng mga napatay na sina Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa at Datu Saudi Ampatuan Mayor Samsudin Dimaukum. Para sa election lawyer na si Attorney Romulo Macalintal, maaari magdulot ng takot sa mga lokal na opisyal ang pahayag ng Pangulo, pero hindi umano dapat seryosohin ang kanyang bantang papatayin ang mga kabilang sa narco list. Kilala man natin ang Pangulo natin, nagmumura at gumagawa ng mga salita na minsan na hindi mo inaasahang sasabihin. Ano ba? Yung salitang papatayin kita, I don't think he is that serious. Ayon pa kay Macalintal, hindi rin madali ang pagpapaalis sa pwesto ng mga halal na opisyal. Kinakailangan kasi munang sampahan sila ng kasong administratibo at mabigyan ng pagkakataong may parinig ang kanilang panig bago patawan ng anumang parusa. Yung mga mayors na talagang walang kasalanan, maaari lang ipaglaban ang kanilang pagiging mayor sapagkat kahit ang Pangulo ng Pilipinas o sino mang opisyal ng ating pamahalaan ay hindi po pwedeng magtanggal ng sino mang opisyal ng ating pamahalaan, elected or appointed, ng walang due process. Dagdag pa ni Macalintal, nasa presidente ang burden of proof na patunayang may ebidensya siya laban sa mga kasama sa narco. Pwede pa ba ako magsalita? Wala. Wala man akong iyabang. Walang medalya, wala lahat. So, by the way, Sebastian, yung youngest son ko, beda niyan. Walang ginawa kung hindi maghabol ng babae hanggang ngayon. Kagaya na trabaho na tatay niya noon. For this one is worse. Paragi kaming may dynamics yan kasi may mga anak eh. So, itong anak ko, gusto na rin mag-aral dito. Gusto niya magtira dyan, sabi ko na. You're better off with your mother sa Davao lang siya. Sabi niya, pa, yan bang matanda na yan nandyan sa kabinet mo? Sabi ko, sino na? Yan yung matanda na yung Bisaya. So, si Leonor Briones. So, oh, yan. Di ba, Bisaya yan? Sabi ko, sabihin na, ano man nakain niya? Bakit hinabaan niya itong kurso namin K-12? Sabi ko na, wala man tayong problema dyan. If it's just a matter of suggesting, I can. But, sabi ko, I would have to go into incongruity. Ngayon, bakit? Alam mo na, ang original K-12 talaga, tatay mo. It took me 7 years to finish high school. Kaya matanda na ako sa kanila. I'm 73. Ito sila rin, mga 70 lang yan.
Kasi well, including the scholarship of Soroy and Soroy is Lakwatsa, took 7 years. So kung akala ng mga kritiko ni Duterte na magsusori o magpapaliwanag man lang siya, ito ang natikman nila. Just do not with me. Mahabang sermon ang inabot ng media, partikular sa umunay talamak na korupsyon sa kanilang hanay. Huwag na tayo magbulaan dito. I'm saying this without excuses. No apologies, no nothing. You like to hear it? Fine. If you don't, so be it. That's the truth. Huwag tayong magbulaan. Alam ninyo yan. They abound the vultures pretending to be journalists. Maraming mamahayag pa rin naman daw ang malinis at tapat sa kanilang propesyon. Pero ayon kay Duterte, ang problema dito, every son of a who claims to be a journalist makes money out of it, mulking money, extorting money from the people, and he is killed and is glorified because he's journalist. There's always a paid hack. It's not only in other professions. Police, do not ever think that you are in a field of purity. Tapos magsalita kayo din Islami for what? God. You must be joking. You must be joking. nagbanta rin siya na ilalabas ang listahan ng mga mamahayag na binigyan niya ng pera. If worse comes to worse, then we'll have just to expose each other. Di rin natinag si Duterte sa panawagan na i-boycott ng media ang kanyang mga press conference. If that is the threat, sinabi ko na sa hoy mga I can lose the presidency. My life, honor, just do not with me. Huwag ninyo akong takot. Boycott kayo. Di mag-boycott kayo. Hindi lang iisang bus ang pumasok sa Malacanang ngayong araw. Luna nila ang mga mayor mula Luzon, Visayas at Mindanao na nakipagkita kay Pangulong Rodrigo Duterte. 2 araw matapos niyang balaan ang mga mayor na kasama umano sa kanyang makapal na drug list. Ito muna naging shabu dealer ko. Mamamatay talaga to. And the next batch would really be tatawagin ko yung mga mayors. Ilak ko. No, kami lang. Sabihin ko talaga sa kanya. Ayun, ganong kakapal yung pinakita ko sa inyo. Hanapin mo yung pangalan mo dyan, mayor. Nandyan yung pangalan mo, may problema. Talagang papatayin kita. Paliwanag ni Presidential Spokesperson Ernesto Abella, lahat ng mga mayor sa Pilipinas ang inimbitahan sa isang dialogo at hindi lang ang mga nasa narco list. I suppose the intent is to have a conversation in the same way that the president has been. He has not really met with the mayors in order to discuss directly discuss his positions, especially regarding criminality, crime, and drugs. Hindi na bago ang pagbabanta ng Pangulo sa mga opisyal ng gobyerno na sangkot umano sa droga. Noong 1 taon, ilang opisyal na rin ang kanyang pinangalanan sa publiko at pinasuko, gaya ng mga napatay na sina Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa at Datu Saudi Ampatuan Mayor Samsudin Dimaukum. Para sa election lawyer na si Attorney Romulo Macalintal, maaari magdulot ng takot sa mga lokal na opisyal ang pahayag ng Pangulo, pero hindi umano dapat seryosohin ang kanyang bantang papatayin ang mga kabilang sa narco list. Kilala man natin ang Pangulo natin. Nagmumura at gumagawa ng mga salita na minsan na hindi mo inaasahang sasabihin. Ano ba? Yung salitang papatayin kita, I don't think he is that serious. Ayon pa kay Macalintal, hindi rin madali ang pagpapaalis sa pwesto ng mga halal na opisyal. Kinakailangan kasi munang sampahan sila ng kasong administratibo at mabigyan ng pagkakataong may parinig ang kanilang panig bago patawan ng anumang parusa. Yung mga mayors na talagang walang kasalanan, maaari lang ipaglaban ang kanilang pagiging mayor sapagkat kahit ang Pangulo ng Pilipinas o sino mang opisyal ng ating pamahalaan ay hindi po pwedeng magtanggal ng sino mang opisyal ng ating pamahalaan, elected or appointed, ng walang due process. Dagdag pa ni Macalintal, nasa presidente ang burden of proof na patunayang may ebidensya siya laban sa mga kasama sa narco list. Lang inorganize yun. Pero mahal na mahal ka talaga ng... So 87%. Yan, isa yan. Kasi, yan,
Anong nagapa ko sa buhay? A lot po, Ganun sir. Pinagsilbihan mo kami, sir. Fishing. Sobra po. Sir, Pinagsilbihan mo kami ng totoo. ako 24 pa lang. Pero ang dami, sir, sa amin na parang this is the first time we felt like our government cared for us. I mean, no offense. No, kasi ngayon pa ako hindi nag-offend. No offense to the previous, but parang for many of us, this is the first time we felt that there was a government really caring for us. In many ways, sir, for some, it's the drug war. For some, it's a build. And ang daming reasons. And it's all in this book. As yung may segue. Na maraming yung ibang OFW, sir. Marami dyan, sir, OFWs nagbigay kahit na, hindi naman sila mayaman. But nagbigay sila kasi na-feel nila na, lalo yung one-stop shop, yung parang na-feel nila na parang, sir, your promise was a comfortable life for all Filipinos. That's what, you didn't want a grand